ginawa niya doon sa taas na wala na pong tao sa bahay, pinalabas na po nila kaming lahat. Nung natapos yung ano nila doon, investigasyon siguro, wala silang makuha na o madampot na ikulong na tao kung sino naggawa nun. Ako yung pinagbintangan nila kasi Doon sa police procedure natin, no, na i-serve mo muna yung search warrant and then tapos wala na ganun nangyari kanina. Hindi minsan yung po sir, yung adrenaline rush kasi sa amin sir. Ang pumasok muna kami, hindi yun search. Security po. Yes. Is that a part of the Ye- procedure? Yes sir, kaya Magandang araw sa atin lahat mga kababayan at nagsalita na nga itong mag-asawa. Itong si Mrs. Nili Varios at itong si Sergeant Jeffrey Varios patungkol sa incidenting nangyari sa kanilang bahay na umano'y tinaniman sila ng mga bala, barel at ninakawan pa ang kanilang bahay. At ang allegation nga ni Mrs. Nili Varios na umano'y ang lalaking nagtanim sa kanila ng mga armas mismo sa taas ng kanilang bahay ay itinuro niya dito sa mga kongresista at nakatakip ito ng mukha kaya hindi nga ma-identify. Samantala itong si Mr. o si Sergeant Jeffrey Varios ay kaya niya umanong patunayan mga kababayan na hindi siya sangkot sa nangyaring stripping sa isang pamilya sa San Enrique, Iloilo at handa umanong magtestigo ang kanyang mga kasamahan sa Philippine Army. At nung makita naman ng mga kongresista po natin itong kopya ng CCTV, malinaw umano na may paglabag itong Pasig City, Iloilo Police sa kanilang ginawang standard operating procedure. Ngunit ang pulis, pati na rin itong provincial director ng Region 6 ay aminadong ginawa nila umano ang kanilang part ng kanilang trabaho. At ang pag-clearing umano bago na-serve itong search warrant ay part umano ng kanilang ginawang element of surprise. Ngunit hindi ito katanggap-tanggap para sa ating mga kongresista na dapat umano pag nagkakamali aaminin na lang kasi kitang-kita at hindi umano ma-deny sa kuha ng CCTV. Ako po si Nelly Solana Barrios, asawa ni Jeffrey Garcia Barrios. Ako po yung nandoon sa bahay nung time na nag-conduct sila ng search warrant. And then pag ano nila doon sa bahay namin na nag-ano sila doon na nandoon yung mga pulis na nagtawag sila na buksan nyo to. Buksan nyo to, pulis to. May search warrant kami. Guwa, labas kayo, labas. Yan ang sabi nila. Pagkatapos po yun, Your Honor, sabi ko sa kanila, sandali lang po. Ngayon, hindi po sila nakikinig. Sagbay tadyak pa rin yung pintuan namin hanggang sa nasira, Your Honor. Binuksan ko yung pintuan, talaga silang maipakita, sir. Pinasok na po ng 3 tao po, sir. Isang nakasibilyan, umakyat po sa taas ng bahay namin. 2 naka-uniform. Doon po sa ibaba ng bahay namin. Ang tanong ko po, bakit po sila pumasok sa bahay namin na wala naman po silang naipakitang search warrant sa akin, wala ring kagawad, walang kapitan. Hinahanapan ko po sila, wala po. Even si attorney, wala din po yan sila. Huli na po dumating, tsaka si Sir Aaron Palomo. Si Ronaldo Palomo. Huli na rin po dumating. Makikita naman po sa CCTV, sir. Tapos, pagkatapos paulit-ulit ko po talaga sila hinahanapan ng search warrant, sir. Sabi ni Aaron Palomo, sir, happy ng Pasig City. Sabi niya sa akin, hindi pa kami nagsisearch. Sabi ko, hindi pa po kayo nagsisearch. Bakit may pumasok ng pulis sa bahay namin? May pumasok ng kasamahan nyo. Sabi ko sa kanila. Tuloy ko pa rin po sila hinahanapan ng search warrant, sir. Hanggang nagdumating na lang ng 7:30. Doon pa nila ako napakitaan ng search warrant. 7:30 AM. Binasa po nila yun sa akin. Pero hindi ko alam kung talagang search warrant yung binasa nila sa akin. Basta yun ang sabi nila, binasa nila sa akin. Pagkatapos dumating din yung kapitan doon. Yung kagawad na rin po, nandun din po yung kagawad. Pagkatapos nun, sir, yun po talaga ang sabi nila, may nga po sila, may body camera. Ngayon po, yun po ang gusto ko po makita kung may body cam talaga sila na yung taong nakasibilyan na umakyat sa taas. Gusto ko po yun makita kung may body cam po talaga sila. Kasi bakit anong ginawa niya doon sa taas na wala na pong tao sa bahay, pinalabas na po nila kaming lahat. Lahat kami nasa labas na. Pero sila pumasok sa loob. Makikita naman po lahat sa CCTV, sir. Is that it po? Yun po yun? O sige, so dala niyo po ang CCTV. Ari po, sir. Magandang hapon po.
Ako po si Risha Barrios, asawa po ni Nitali Barrios, na yun daw. Magsisert daw sila kasi yun daw may tinatago kaming mga ganun. Pero wala naman silang pakita sa akin kasi 4:30 nandun na sila. Natutulog pa kami. Sabi, yung mga anak ko po yung kasama ko, 4 po kami sa loob ng bahay. Pagkatapos po, nagulat na lang po kami. Sigaw na sigaw. Labas kayo dyan, labas kayo dyan. Sabi niya. Hindi ko naman alam kung mga pulis, kasi pag sabi nilang labas kayo dyan, mga labas kayo dyan, tinadyakan nila yung pintuan namin. Yun, nagiba lahat yun. Tapos kami, yung mga anak ko, yung asawa ko po, pagkatayo niya, hawak na nila. Hindi ko alam kasi madilim sa loob ng bahay po namin. Pagpasok po nila, kasi yung bahay namin, ano lang, kortina lang yung parang kwarto-kwarto namin. Pagkatapos po noon, pag tayo po, hindi po ako makatayo kasi hawak-hawak ko yung dalawa kong bata. Yung 3 years old at saka 11 years old. Yung maganon-ganon na lang ako pa, tinutulak pa ako ng pulis. Sabi niya, bilisan mo. Kasi po, tapos pagpasok nila, pag ganon-ganon pa sila kasi madilim eh. Pag ganon-ganon pa sila ng flashlight nila sa armas, sa baril nila. Kasi yung baril nila may flashlight. Ganon-ganon nila. Sabi ko, wag sir. Sabi ko, mga babae po kami, mga anak ko ito po. Sabi ko sa kanila, labas na. Sabi po nila, tinutulak pa ako nila palabas, hindi naman ako makalingon. Hindi ko alam kung anong may tsura nila. Paglabas po namin, nanginginig po ako, hindi ko masyadong umihi nga yung maliliit kong anak. Hanggang ngayon po, hindi ako makarecover kung ginawa nila sa amin. Alam nilang may anak na maliliit. Ang ginagano nila kami, isa lang naman yung lalaki dun sa bahay namin. Kung totoo pong kriminal yung asawa ko, bakit ganun? Tapos sinigurado po ninyo na wala kami dun. Paglabas po namin, pinaupo niya ako. Nakita ko yung asawa ko doon na nakahapa na doon sa lupa. Tapos, yung sabi ko, pag upo ko, tinatanong nila ko, di ako makasagot. Bakit hindi ka sumasagot? Sabi ako, pagsasagot ko pa ba niyan? Nanginginig na yung katawan mo. Umiiyak nga yung anak ko. Babalik ko nga sana ako. Kasi po, umiihi na siya sa takot. Malalaman na po yan pag yung anak ko po, pinamedical ko rin, pina-check up ko po sa ospital. Tapos po, naupo po nila kami. Saka pinatayo nila yung asawa ko. Pag tayo nila, ikaw ba talaga si Niptali? Ano pangalan mo? Ikaw si Niptali? Ano po yung sabi nila? Naupo na po ako. Sabi nila, huwag kayong matakot. Kung hindi naman kayo, walang problema. Yun yung sabi nila sa amin, nanginginig ako. Ang asawa ni Reza Barrios ay si Neptali. At si Neptali at si Sergeant Jeffrey Barrios, magkapatid. Okay. So, alright. So siguro, bigyan natin ng pagkakataon si Sergeant Jeffrey Barrios. Bibigyan ka namin ng pagkakataon para magkaroon ng yung narrative ng pangyayari. No? We believe wala ka doon sa sitwasyon. No? But siguro, ikwento mo lang kung ano yung mga nalalaman mo. Good afternoon po, Mr. Chair. Ikwento ko lang po yung nangyari sa akin. Yung sinabi po ni Hepe na out of issues naman yung sinabi niya. Force report ka pa, Hepe. Yung kapatid ko nakulong 2014 pa yun nakulong. Bakit sinabi mo nakulong ngayon? Tapos yung nangyari doon, Mr. Chair, may nangyaring shooting incident sa barangay Baraulan, San Enrique, July 30, 2 AM ata, yun. Ngayon, nung natapos yung nila doon, investigasyon siguro, wala silang makuha na o madampot na ikulong na tao kung sino naggawa nun. Ako yung pinagbintangan nila kasi may away daw yung Alarba sa kapamilya ko Barrio sa Alarba. Samantala, matagal na panahon yun, 28 years na nangyari doon. Bakit ako pa yung magawa nun? Tapos sabihin nila na ako daw yung gumawa, naghagis ng granada. Kung ako gumawa yon, naghagis ng granada, military ako, Hepe. 2 granada, hindi ko kaya kunan ng pinyon at ihagis. Baka siguro ubos na sila lahat doon kung ako naggawa nun. Tapos Mr. Chair, nung sinabi ni Hepe na ako daw, pero andoon ako sa camp namin, andoon ako kasi naka-red alert kami ongoing yung operasyon ng brigade. Kailangan yung tao andyan talaga kasi dual kuan ako doon dual function mechanic ako tapos driver ng armor tank. Kaya hindi ako makaalis-alis doon. Tapos Mr. Chair, yung mga witness ko doon nagpapatunay naman na handa silang tumulong kasi andoon talaga ako. Yun lang po, pinasok nila yung bahay namin,
kawawa naman yung misis ko, wala po ako doon. Tapos, nagsampa daw sila ng kaso, Mr. Chair. Bakit? Nagsampa sila August 3 hanggang ngayon wala pa akong supwina. Pinipinding nila yung kaso, hindi nila binibigay yung supwina. Tapos yung illegal possession na na-recover nila doon sa bahay ko, hindi man sa akin na baril yun. Kinuha ko nila yung mga gamit ko na iba doon, tapos yung pera ni misis ko na wala pa doon sa taas ng bahay. Yun lang po, Mr. Chair. Okay, ito po yung inyong mga, well, actually, yung inyong pong mga salaysay ay nag-file na rin po ba kayo ng mga cases against sa PNP? May sinumpaang salaysay na po ba kayo? Wala po, Mr. Chair, kasi wala kami nakuha na supwina eh. Wala kaming Hindi, basihan I doon. mean, doon sa ano naman, kay Reza Barrios. Meron na rin po kayo. And the reason why we have invited you because of the CCTV. Opo. And yun na nga po ang sinasabi ko in relation to our power to investigate in the legislation. So can you kindly submit it to us? At siguro tignan po natin yung allegation po ninyo para makita natin yung veracity. No? Sige, siguro i-play na natin yung CCTV. Tingnan natin. Opo, meron po. Yan na po yung pagpunta ko doon sa kitchen. Bubuksan ko na po paano sila. Nung kuya, bumalik ako kaso hindi ko na kasi mabuksan kasi sinira. May nakakita dito na nag-ano. Yan, makita yung lalaki kung nakasibilyan, naka-iwasan ng paano. May walang ano, walang Walang sa babaw? Salikat, walang ano kamo nakakita. Hindi tama yan. Oo, tao na. Yung sinasabi nilang search warrant. Pero bago nila dinala yung search warrant, pinasok na muna nila yung bahay namin nung 4:27 AM. Pero nasulod na nanda. Sabi halas 4, apat na pulis. Madam, paano naman na ikaw mapagwa ko din ang mukha ko sa doon? Paano ako sir? Buhay ganit sir, pero nagilit. Eh, siyempre sir. Ano ko to, pero binguba niyo ba nila minsan? Ito, ikaw ang searching parte? Ikaw? Wala ang qualification mo. Parang yung daw na hindi. Ayan na po yung umakyat sa taas nga naka-stripe, nakaitim na po siya ng damit, nagbihis po siya ng damit, pero yung short niya, tsaka yung takip niya sa mukha niya, ganun pa rin po, tsaka yung sinilas niya. Signed by Global Cup Vicentico. Okay. Ano ba yung Garcia? Okay. Okay. Certain party, certain, come here. Pero dapat nag-test ka mo kagaway dapat kagina nagsulod anay ko sa babaw tong mga pulis kagina ha. Hindi Sulod na kagina mo dapat ay search warrant. Dapat paging ano na kayo, di niya muna pumasok yung bahay ko, wala kayong search warrant. Video kami, Dapat tanda to sa babaw. yawan kami sa tinda. Hindi na kami sulod. Ayawan ka tinda. Kay tungod paano ka mo makasulod? Ubat na yung door na. Ubat na yung door na. Ikaw, hindi ba na mo? Kasi ka kung instruction. Takot ako dyan ni Hepe, pag hindi daw ako to tatahimik, kakasuhan din po nila ako. 20 no, ng gabi. And umaga, Yes, sir. Umaga, August 12. 4:26 ng umaga. 4:26. Yes, sir. Oo, oo, Dumating kami doon sa bahay nila. At nakita mo, pumasok yung ano, yung unang pagpasok, hindi, well, I tend to believe this, ano, no? But unfortunately, parang doon sa police procedure natin, no, na i-serve mo muna yung search warrant and then tapos, walang na ganun nangyari kanina. Hindi po, sir, yung procedure, sir. Okay. Kung makikita nyo po, mayroon kaming SWAT na mayroong shield, di ba? Yun ang binabantay namin, Mr. Chair. Baka magkaputukan. Kaya nga, mayroong nagkukover yung nagsisigaw kami, police to pass, city police to ito. May search warrant po kami. Labas kayo. Hindi pa rin po sila tumalima sa amin. Kaya doon na po kami na papasok. So in other words, binigyan nyo sila ng warning na lumabas sila. Opo, So sir. mga ilang minuto nyo binigyan sila ng pagkakataon para lumabas sila?
Yes, sir. Mga mabilisan yung po, sir, yung adrenaline rush kasi sa amin, sir. Hmm. Yung mga I think, You said a while ago that there is a prior operation like this meron sa kabilang bahay. yes, sir. So inuna nyo doon sa Sabay-sabay po, sir, yung pag-clear ng bahay. so alin na nauna, ito o yun? Sabay talaga, sir. Sabay. Yung, Ano ba ano? yung terrain po kasi paakyat, yung bahay ni Jeffrey doon sa dulo, yung bahay ng subject natin na isa, yung bahay ni Neftali dito sa gitna ng parang compound po ng family nila, Sir Chair. So yung unang yung sila Yan. Neftali. Sa kay Neftali po, yun ang sinasabi niya, Sabay yung sabay po, yes, sir. Para hindi po ma-compromise yung security din namin. Okay. So dito naman na-serve nyo rin yung search warrant sa kabila. Yes, sir. At dito nung nakikita natin primarily hindi nyo na-serve yung warrant. Hindi pa, Pumasok kayo sa loob. Hindi pa, sir. Sinecure muna sila, sir. Okay. Yun po yung gusto ko, if may I, Mr. Chair. Yung unang pumasok po na kami, hindi yun search. Security po, Yes. dahil po doon sa report, armed and dangerous. Yung application namin, baril po, Sir Chair. Kailangan man munang yung occupants ng mga bahay ay maipalabas para hindi po baka magkaroon ng shootout or magpalitan dahil hindi nag-open. O baka din po maitapon po yung baril na hinahanap natin kasi yung bahay ni Jeffrey po sa kabila nun po, sir, ay bangin. Okay. Alright, I got it. But the allegation na may umakyat whereas nakita natin na may umakyat, is that a part of the procedure? Yes, sir. Kaya check nga yun. We talk yung mga more or less na 10 seconds. Ako po mismo lang nagdirekta, check yung babaw. Kung ibig sabihin sa amin, sir, ko, i-check yung babaw, yung taas. Kasi parang may attic yung bahay nila, sir. Doon sila natutuloy yung dalawang lalaki na bumaba at isang babae. Despite po, ang lakas ng sigaw ko po, wala, hindi sila bumaba kaagad. So in other words, yung procedure for security purposes, yung pagpapaakyat doon sa itaas ng inyong member Yes, siguro yun, no? yes, sir. Pero naka-sigilin siya. It's a part of the pre-operation plan. Yes, sir. Okay. So for the appreciation of members, no? So we have seen the CCTV, no? And kung titingnan mo yung unang bugso ng CCTV, makikita mo na may salto doon sa pagpasok, ano? Kasi nga parang hindi nabigyan ng search warrant tapos may pumasok yung but in case like this, ano, wherein sinasabi ninyo na yung mga barrios ay declared sila. Declared ba sila as a organized crime group? Yes, sir. Dito sa nakuha naming information doon sa shootout sa Laguna, doon po ang pinangbabasihan namin. At saka yung intelligence report po na mga dati ko pang information. Kasi sir, for sure, almost mga 3 to 4 months pa lang ako po bilang hepe. Oo. At for the moment po, I was administratively relieved. Hindi na po ako ngayon yung chief of police ng Pasig City. Sige. Okay. So, Sergeant Jeffrey Barrios, you are a part of Opo. the Barrios family. And according to them, your family, the Barrios family, are involved in a organized crime. Your Honor, hindi po totoo yan. Kasi yung kapatid ko na sinasabi niya na si Ricky Barrios, leader daw ng grupo, 2014 nakakulong na po yun. So, yung sinasabi mo si Ricky Barrios, in accordance sa report ni Colonel kanina, ay naaresto noong March 2022. Yung Ricky Barrios, pinakikinggan ko si Colonel, March 2022, nakulong yung Ricky Barrios. Yes, sir. But according to you, 2014 pa po nakulong yun. 2014 nakulong. Opo. So, hindi siya nakakulong noong March Hindi po, 2022? hindi po. Nandyan pa ngayon, sir. Nakakulong ngayon. Yung sabi ko po kanina, Sir Chair, ngayon nakakulong po siya ngayon. Yung Ricky Barrios? Yes, sir. Hindi yung Neftali? Hindi, sir. So, yung Ricky Barrios, kapatid din nila Yes, sir. na nakakulong na ngayon. Yes, For sir. what case? Yung robbery in van po, sir. At saka Robbery. yung, Okay. So, in other words, separate to yung kasong yan, no? Nung pa yan nangyari noong March 2022. Yes, sir. Okay. So, what are you saying na 2013 pa nakakulong? But according to them, nakakulong ng March 2022. Naghahanap lang po yan sila ng dahilan para malis yung issue, Your Honor. Kasi hindi naman yung issue You are all ganyan. under oath. At accordingly, sinasabi ni Colonel Palomo, nakakulong ngayon. Colonel, Yes, sir. nakakulong ngayon. Sinasabi mo, hindi nakakulong. Somebody is lying between the two of you. Nakakulong po ng 2014 hanggang ngayon po. So, Kayo nakakulong. So tama na nakakulong din. Oo. Ayun, maliwanag na. Kasi sinasabi mo hindi nakakulong. March 2014 pa.
So yung pala, March 2014 hanggang ngayon nakakulong, and then another case were filed against them noong March 2022. Yan, okay. Sige, maliwanag na yun. So, Mr. Chairman. Congressman Biron, Thank you are you, Mr. recognized. Chair. I have been patiently waiting for my turn For- because for- yes, primarily I'm here because this incident happened in my district, particularly in the component city of Pasig. So I just want to be educated, Mr. Chair, because as what Chief Police Palomo said, there were two events of search. The one with the residence of Neptali, and the other one was in the residence of Jeffrey. In the video that was shown earlier, may gap eh. So yung isa alas 4, yung isa alas 7. So I just want to ask, Mr. Chair, from Ms. Nelly, ito both bahay nyo ito? These video clips na to, the Yes, Your CCTV. Honor. Opo, Oo. Your Honor. So bakit yung isa alas 4, yung isa alas 7? Bumalik pa yung mga pulis doon or they stayed? Ganong katagal, Your Honor, yung ano nila, search warrant nila kasi nga po hindi pa dumadating yung search warrant nila. Hinihintay po nila. Okay, so when the search was done, umpisa alas 4, natapos alas 7 when they finally presented Mga the na search. siguro sila Kasi nakalis. nakita kanina alas 7 doon eh. Opo, Your Honor. Okay, I would like to ask Mrs. Regia Barrios, when your residence was searched, may CCTV din kayo doon sa bahay ninyo? Nakakip lang po. Meron din kayo. So you have also your clip. All right. So doon pa sa bahay niyo, Mrs. Nelly at saka ni Jeffrey, matagal na ba kayo nag-install ng CCTV doon? Bago lang, Your Honor, kasi yung sa lugar namin, uso po yung nakawan doon ng mga hayop. May mga ano kami doon, baboy, kanding. Then, kaya naisipan po namin magpalagay ng CCTV kasi po, yung kuya niya ninakawan ng 3 kanding. Pumunta po kami sa barangay, hindi naman po clear yung CCTV nila, hindi naman makikita. Kaya gumawa po kami ng paraan na in case nga mauulit yung pangyayari na yon, makikita na po namin kung sinong gumawa ng ganun. Oh, so kailan niyo in-install 'yon? Nung 12? 12, no? So very recent lang. Eh, Very recent lang. August lang, yes. Okay, ilang camera 'yon? Yung sa palibot ng bahay ninyo? Sa Kasi it's palibot. quite no? It's Tatlo quite uncommon in the barangay setting na may mga CCTV, di ba? So normally sa syudad, and I was just curious why you were prompted to have CCTV installed in your sa palibot ng bahay. How many cameras 'yon? Sa palibot po, 3 po, Your Honor. 3. Opo. And then sa loob ng bahay doon sa Isa po, sa Your Sada. Honor. Opo. Wala na kayong CCTV doon Wala sa Wala po. All right. Yeah, you said earlier na merong isang pulis na pumasok doon and umakyat sa taas. Opo, hindi ko po talaga yun matukoy kung police, Your Honor, kasi nga po, nakasibilyan po siya, Your Honor. Yung nakasibilyan na naka-long sleeve nga stripe, kulay pula, Your Honor. Okay. po. Perhaps we can ask Chief of Police Palomo, no? Kung sino yung was that a regular procedure to have to secure the place, and was that a police personnel who went upstairs? Yes, Your Honor. Doon sa sabi kong mayroon tayong sinasabi entering party to secure muna ng occupant. Wala pa yung searching party doon, Your Honor. Yung purpose to yun ay may check kung may tao sa taas. Pagkatapos, kung makikita mo sigaw na ako kaagad, wala ng tao, clear, baba na, secure the area. Yun po ang pinaka-objective namin, na walang crossfire, walang mangyari, both sa kabila at sa amin. Mas lalo na po sa amin kasi pag may namatayan akong tao, nabaril ang tao ko, i-roll ko po naman bilang hepe. Yes. Who was that police personnel who went upstairs? Member po, ito si Can you name him? Sergeant Hapitan. Si Sergeant Hapitana. Tatlo kasi kami ako, 4 kami lahat nung entering party. Yes. Kasama po namin yung SWAT na nagko-cover sa amin. Pag nung nakapasok na wala na yung SWAT, security na kagad. All right. I was there, Your Honor, I was invited to attend the actual service of warrant, Your Honor, of the search warrant, Your Honor. This is in connection, Your Honor, with the Department Circular 20 issued by Secretary of Justice Jesus Rimulya, Your Honor, dated March 31, 2023. It's just a recent order, Your Honor, instructing all prosecutors to assist
and to help the law enforcement agencies in preparing, especially in case build-up of cases which are heinous crimes, including illegal possession of firearms, Your Honor, and illegal possession of explosives. So the purpose of the prosecutor there was to see to it, Your Honor, that the raiding team, the police, did its job. The procedures were followed to the letter, Your Honor, and there was no violation of human rights, Your Honor. So prior to securing the search warrant, you were part of the case buildup. Is that correct? Yes, Your Honor. All right. So during the course of the actual raid, the event itself, can you tell us that all the police procedures were strictly followed? As far as I know, Your Honor, as far as the evidence could show, Your Honor, it was to the letter, Your Honor. Well, Mr. Chair, this whole exercise, is actually in pursuit of legislating, relevant laws, particularly the law on CCTV. So the committee is not here to render judgment as to the innocence, or guilt of the accused. What is important here is that the CCTV would indeed reveal the truth on what exactly happened, and on the part of the police personnel, we would ensure, unlike what happened earlier during the hearing in San Pedro, it is our wish, especially ako constituent ko kayo. So we don't favor anyone here, but we want to ensure that the police personnel, the police force, the raiding team had actually adhered to the standard operating procedure and no human rights has been violated. Mr. Chair. Madali lang ito, Mr. Chair. Mr. Chair. Ito yung batas ng search warrant kasi when I inspected the documents of the police, meron man talagang search warrant. Pero I would like to remind the police officers who are here, including the good prosecutor. Kasi sa implementation ng search warrant, we have 2 laws, probably 3 laws, including the police operating procedure. But under the revised penal code, there is somehow a general rule on how to effect search warrant. And I would like to read this one for your guidance and for in the future for your whatever orientation seminar, etc. Article 130 of the revised penal codes provides searching domicile without witnesses. The penalty of arresto mayor shall be imposed upon a public officer or employee who, in cases where a search warrant is proper, in this case there is a proper search warrant, shall search the domicile, papers, or other belongings of any person in the absence of any member of the family, or in their default, without the presence of 2 witnesses residing in the same locality. So yun ang ini-insist ni Ma'am Risa kanina, wala si Kapitan. Pero si Kapitan naman, sekundarya yon. Ang ibig sabihin nun, dahil may search warrant kayo, pwede kayong you have to take effect the search warrant in the presence of any of the family members. Ayan naman sila. Pero tama na ba yun? Dadalhin ko kayo sa pangalawang batas. Ang pangalawang batas naman, si criminal procedure, na nandun naman sa remedial law. Anong nandun sa remedial law? Ito ang sabi niya. Sabi ni Ma'am Risa kanina, sinira yung pinto. Yung pinto, sinira. Dito naman sa remedial law, particular 126, section 7 of the criminal procedure, pwede niyo man yung sirain yung pinto kung hindi kayo bubuksan nung may bahay. Which in effect, that is a gray area. Hindi nga kayo binuksan, pero ilang minuto ba? Okay, doon na kayo sa korte niyan. Basta importante ito yung batas. Pangatlong batas, section 8 of 126, sabi niya, may search warrant na kayo. Mag-conduct na kayo ng searching activity doon sa loob ng bahay. Ito ngayon yung applicability. Search of house, room, or premises to be made in presence of 2 witnesses. No search of a house, room, or any other premises shall be made except in the presence of the lawful occupant thereof or any member of his family, or in the absence of the latter, 2 witnesses or sufficient age and discretion residing in the same locality. Now,
Tingnan natin yung video kanina. Pinasok nga ninyo. Tama kayo dyan. Be- uh, uh, there was a forceful entry dahil pinilit niyo yung buksan yung pinto. Nung pinilit yung binuksan yung pinto, pinalabas niyo yung mga bahay. Si yung asawa ni Risa, mga anak, at siya mismo si Mrs. Risa. Nung pinaakyat niyo yung pulis doon sa second floor, sa inyo, kay Ma'am Neptali, kay Jeffrey yun. Nung pinaakyat niyo na yung pulis sa second floor, hindi naman kayo nagdala ng member of the family. Wala po talaga, hindi po sila Sandali lang. Sorry. Wala kayong dinalang member of the family. Kaya, kayo, tama man o mali, yung intention ninyo, because you have the POP, Police Operating Procedure, which this law is incorporated in your PUP, you have to abide the law. Kaya ang ibig ko sabihin dito, we have to learn more a lot in these proceedings. Pero hindi nagsisinungaling ngayon si CCTV. Kasi nakikita natin sa CCTV, nakalabas lang lahat na occupants. So anong intention? Ano ngayon yung wisdom ng batas? Bakit kailangan ninyo magsama ng family member or locality member sa bahay para walang planting of evidence? Kaya kung kayo, may kinuha kayong baril doon sa itaas, wala kayong testigong dinala sa pagkuha yung baril sa second floor, this case will be dismissed again because the interpretation of the law is always in favor of the accused. So, lahat tayo mag-aral. Thank you. Okay, marami pong salamat. As I was saying, well, actually, if you're trying to see the CCTV, I was talking with the PD Palomo outside. We were together in the comfort room, and I told them the intention was good, but yung sa execution ng inyong operation, somehow pag titingnan mo yung CCTV, may lapses. More importantly, the one that was stated by Congressman Gonzago, and we were discussing it at yung pagpasok noon without the presence of a witness or a family member doon sa area, makikita natin that merong failure ang ating kapulisan. At I think the most na ginawa rin po natin, kasi nga since wala pa yung search warrant, taking it from Congressman Acop kanina, na sabi nga niya dapat ang ginawa ay inantay na muna, sineclude mo muna yung area, and then saka natin inantay yung search warrant. But indeed, there was a search warrant. Meron talagang search warrant. But the problem was the proper execution. So I think